Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayon. Grabe balita natin ngayon mga idol. No, so unang-una matindi yung ating mga ulo ng mga balita natin, no? So merong nilabas ngayon si Daddy, no, na dapat daw nating enjoyin mga idol. At syempre, yung update natin sa Clarity Act, nako, napakaganda ng balita na yan. Hindi ko alam kung ayun yung reason, na kung bakit tayo nag-uptrend ngayong weekends na to. So, bago ang lahat mga idol, alam nyo na, sana palike ng video natin, no? Ito na muna tayo, punta na muna tayo dito mga idol. So, sabi ko sa inyo, saktong-sakto yung ating ascending triangle dito mga idol. So, kahapon umabot tayo ng 1.37 ba? O yan, 1.37 umabot tayo kahapon. At marami nang sabi na bagsak na siya. Akala nga natin tatagusin na yung ating ascending triangle dito. Pero syempre, ayun pa rin yan mga idol. So, nag-uptrend siya. Grabe, weekend pa, no? So, nag-up siya dito mga idol. At sabi ko nga, habang tumatagal mga lodi, pasikip ng pasikip yan, no? Yung kanyang pupuntahan, no? Hanggang May 20, mga ganon. Sabihin natin May 20, 21. Ayun yung kanyang date na pwede nating makita. Pero hindi ibig sabihin na 100% yun, no, mga idol. Pwede na siyang tumagos dyan anytime kung mag-uptrend talaga siya. Pwedeng May 14 dito, tumagos na siya. May 14, no? Ano ba meron sa May 14? Mamaya malaman natin. At pwede rin namang bumagsak din siya, mga idol, no? So, ayan ang taabangan natin, mga lods. Pero ngayon, napakaganda na nangyari dahil naka-recover siya sakto sa ating triangle. So, actually, nasahan ko naman na yun. Kaya lang, siyempre, marami nagkakaroon na, hindi, baka umano na yan, bumagsak na yan. Diba? Pero ayan, nakita natin. Okay? So, mag-news na tayo at grabe ang news natin ngayon, mga idol. Alam nyo, medyo kakaiba ang mga mangyayari ngayon sa mundo natin, mga lods. Unahin na natin to, no, update muna tayo sa ating ano ba yun? Hantavirus, okay? So, merong report mga idol, no, na 2 tao potentially infected with hantavirus in New Jersey sa Amerika to, mga idol. No, in New Jersey. And they were never on the ship. So, ibig sabihin, wala sila dito sa nag-trending na ship kung saan nagsimula, no, yung virus. Hindi sila sumakay doon. Pero, meron sa New Jersey na 2 tao. They said, it was contained to the MV Honbus cruise ship, sabi nila. Now, 2 people in New Jersey are being monitored and they never even step foot on the ship. Exposure reportedly happened during international air travel. 30 passengers already left the ship before tracing began. No? At least 7 people across 5 US states now under monitoring. 3 deaths confirmed linked to the outbreak. CDC has classified this as a level 3 emergency response. Mga idol, parang sinasabi dito, talaga ngayon, ewan ko pero ang pinaka-goal, ang naging goal nitong news na to, lalo na sa US, magkaroon ng panic. Which is, hindi naman masama yun kung totoo. Mga idol, syempre awareness din yan, lalong-lalo na sa mga tao, no, na nag-iingat, no, na dapat mag-ingat, mga idol, no. Official says the risk to the public is low and the virus doesn't spread easily. But here's what people are looking in on. Contact tracing only started after people had already boarded flights and dispersed globally. Airports connection, layovers, all before anyone knew who was exposed. Actually, wala talaga silang idea kung kanino nagsimula yan, mga idol, sa totoo lang. No, lalong-lalo na yung mga nandun sa shift na yon, no. Spanish authorities are now preparing medical evacuations while locals are protesting any contact
with passengers. So now it's not just about the ship anymore. Did this stay contained or did it already move before anyone reacted? So parang ganun yan, mga idol, no? Huli na ba ang lahat, mga lods, para pigilan to dahil kumalat na ba siya agad? Ganun yung parang nangyayari. Kasi kung dun pa lang sa ship, dun lang talaga nakitang nagsimula. Pero nag-trace sila, mga idol, after na eh. 'Di ba? So, iba-ibang mga kung saan-saang bansa yun galing yung mga tao dyan, mga lods. Di natin alam kung bago sila umakyat ng ship na yun, meron na sila, di ba? Yung kung saan man sila nanggaling, yun ang hindi natin alam. Okay, so ayun yung update natin sa hantavirus. Pero ito yung isang napakalupit na interesting news natin ngayon na nilabas ni Trump. Yung mga files sa UFO nilabas na ni Trump, mga idol, no? President Trump reacts the release of the UFO files by Department of War. Within these new documents and videos, kasi may mga videos, mga idol, the people can decide for themselves what the hell is going on. Have fun and enjoy, sabi ni Trump, mga lodi, no? So naglabas sila ng mga video. Example, eto, nabalita na siya ngayon sa mga mainstream media sa US. No, UFO files just dropped and it gets weird fast. Pentagon video show objects making impossible 90-degree turns, not man-made. Reports of a 3-foot and 4-foot beings, shiny suits, and bodies recovered. Now, Congress says the real holy crap hasn't dropped. No, kumbaga hindi pa yan yung pinakamas nakakatakot, mga idol. What are they hiding? So meron silang nilabas na video. Ito yung mga compilation, mga idol, mga unidentified flying object, mga lodi. At kung titignan mo dito, mabibilis, malalabo. No, mabibilis at malalabo, mga idol. Pero sabi nga nila, bakit daw malabo, no? Alam niyo ba kung bakit, mga idol? Kasi parang once na nakita nila na mayroong nagbibideo sa kanila o nadidetect sila, binibilisan nila yung kilos para mawala dun sa camera, mga idol, no? Ayan, tingnan niyo yung itsura, oh. Tapos umiiwas sila sa video kaya lumalabo, mga idol. Ganun yung sinasabi ng iba. Actually, ito kasi parang kalalabas lang, mga idol. So hintayin pa natin kung ano yung ibang mga update dito sa video. Yung iba kasi parang inaano pa yan, dinidecode pa yan, mga idol, Pero sa akin, marami pang lalabas na pwedeng magulat, no? Ang sambayan ng katauhan. Saan katauhan? No, na ilalabas, mga idol. So, abangan natin to. Pero umpisa na to, mga lods, ng yun nga, yung kung talagang nag-iisa ba tayo sa planeta. Ako kasi talaga niniwala na hindi tayo nag-iisa. Sa sobrang laki ng planeta natin, o sa sobrang laki pala ng galaxy natin, mga idol. Diba? Alikabok nga lang tayo kung titignan daw, sabi, di ba? Tapos isipin natin, tayo lang yung buhay. Diba? Tayo lang yung umaga walang alien. Tingin ko marami. At matitindi, no, yung mga technology nila, lalong-lalo na yung nakita natin yung mga ship, no, na sobrang bibilis, mga idol. At grabe daw yan, mga lord. Sabi nga dito, hindi, wala, mamaya. Nawala pa isang update dun, tama ba? Ayun, yun na. So ayan, mag-update tayo. Ito, tungkol dito, mga idol, magdadagdag tayo ng updates dyan. Sa mga susunod na balita natin, mag-iipon ako ng news dito. Kasi mukhang napaka-interesting nitong mga news na to, mga idol, no? So, punta na tayo muna dito sa Bitpinas o sa crypto na natin. Crypto news na tayo. Sabi dito, mga lords, yesterday, media publication including Bitpinas received a public advisory from the Bangko Sentral ng Pilipinas, no? The advisory emphasized that there are risks in using unlicensed crypto service providers. Siyempre, ito yung mga foreign crypto exchange na sinasabi nila.
including the potential loss of funds due to fraud, scams, or operational failures such as cyber attacks and bankruptcy. The central bank then pledged that it will work with other government agencies so Filipino will not have access unregistered BASP and will protected from the risk, mga idol. Alam nyo kung ba't yan ako to, kasi tignan nyo yung mga comment dito, mga idol. Hindi pala dito. Dito natin tignan, mga lods, no? Dahil dito nyo makikita yung mga comment mismo ng Pilipino. O, ayan. Our money, our rules, no? So, galit yung mga Pinoy. Wala namang problema, higpitan yung unlicensed, pero sana tulungan ng government gumanda yung mga local exchanges. Tulungan din mga local na small business na sa crypto gumawa ng mga program na mas lalago pa ang crypto sa bansa. Wag lang puro regulate. Ayun sinasabi rito, mga loads, no? No to crypto, yes to online sugal. Ayun yung protecting investors, protecting bulsa nila, check. Ayun sinasabi. Alam nyo, mga loads, kapag may mga ganito, lalo na yung sex sa Pilipinas, pag naglalabas yan ng mga ganito, kasi syempre, ginagamit talaga ng mga, lalo na yung mga matatagal ng traders, investors, foreign exchanges talaga, mga loads, no? Ako, meron tayong Bitget, mga idol, no? Bitget yung gamit natin. So, kailangan ko pang gamitan ng magic technique to bago natin magamit. Pero sa mga wala pang crypto exchange dyan, alam nyo na gamitin to, mga idol. Siguro naman, alam ng Pinoy yan. Hindi naman nawawala sa diskarte ng Pinoy yan. So, andyan yung link natin sa baba, mga idol. So, ang sa akin lang, ang pinaka nakita ko dito, kung yung mismong mga tao sa bansa mo, mga lodi, wala nang tiwala. Nakakalungkot pala yung ganun, no? Kumbaga yung mismong mga sambayanan mo na sa Pilipinas ka, wala na rin tiwala sa mga local exchange. Mas gusto pa nila yung mga foreign exchange, mga idol. Pero okay lang yan. Mag-ingat, nagbibigay sa'yo ng advisory. Pero sa tingin ko, ano na to mga lods, wala talaga to. Kumbaga, praktikalan lang, mga idol. Mas pipiliin ng ibang Pinoy yung mga foreign exchange na hindi regulated dito, mga lods. Pero syempre, mas maganda pa rin na regulated. Kaya lang kasi ang ano nga dun is yung performance, no? Yung performance at yung ganda, yung bilis ng paggamit ng foreign exchange at yung parang less hassle, hindi katulad sa mga local exchange. So, alam naman yan ng mga traders, lalo na sa mga matatagal ng mga Pinoy, mga loads. Pero ayun lang yung nakakalungkot para sa akin, yung parang yung mismong mga sarili mong, no? Sarili mo mismo nasa bansa mo na ayaw gamitin yung local exchange. Yun, ibig sabihin may mali na dun ng sobra, 'di ba? Yun lang isa. Nalulungkot lang ako dun para sa Pilipinas, mga idol. Kasi ako, tutusin, gusto ko rin sana gumamit ng local exchange. Syempre, mas tangkilikin yung sariling atin sana Kaya lang, kilala kasi tayo sa corruption mga idol. Alam niyo yung mga Pinoy, meron, kumbaga sabihin pa lang na ganito na ganyan, isipin na agad na, wala, corrupt yan. Corrupt yung Pilipinas. Dun parang, alam na agad ng mga Pinoy yung gagawin. Ganun na tayo ka-corrupt, mga idol. Kumbaga nasa utak na natin, kahit anong gawin corrupt tayo. Ganun na agad yung nasa isip Parang hirap baguhin ng mindset na ganun, no? So, ayun, dun lang tayo nalulungkot, mga lodi. Sana mabago yung ganun. No? Umpisahan nyo na sa mga ganito. Pero marami nag-aabang dun sa sinabi ni Coach Miranda Miners na sa June sinabi niya, 'di ba? Magkakaroon ng company na parang Binance yung nagpapatakbo. So abangan natin 'yun Titignan natin kung ano 'yun at kung maganda ba 'yun, okay ba 'yun, mga idol. Titignan natin 'yun. Pero sa tingin ko marami nag-aabang nun. Punta na tayo dito. Kilala niyo ba si
Ito? Michael Burry. Mga idol, merong movie to in The Big Short. Mga lodi, napanood nyo ba yun? Ginanapan ni, sino ba gumanap nun? Si Batman. Christian Bale. Ayan, si Christian Bale. Yung Big Short na yun. Tama ba ako? Si Christian Bale ba yun? The man who predicted the 2008 crash open a short position on the AI bubble, mga idol, no? Si Michael Burry now holds a 1 billion short, $912 million in PLTR and 187 million in Nvidia. So, grabe, no? Kasi sumikat siya sa The Big Short kasi nag-short siya talaga ron, mga idol, no? At pumaldo siya in 2008, dun yung crash 'di ba? So ngayon ginawa niya na naman. Last time he did this right before the Great Recession in 2008. So kilala yan si Michael Burry. He knows something bad is coming. Pero mga idol, kung subaybay niyo si Michael Burry, kasi medyo nababalita ako na to ng mga noon, marami na ring prediction na mali ito, mga lodi, no? May mga sinasabi rin siya na wala na, hindi rin nangyayari at wala rin kakwenta-kwenta, mga idol. Pero sabi nga nila chamba lang daw yung ginawa niya mga lods Pero ang ganda ng movie na yun, mga lods, panoorin nyo. Ako kasi specific naman kasi yung inano niya specific sa Nvidia siya tsaka sa ano ba isa? PLTR. Ano yung PLTR? Hindi ko alam yung PLTR Nvidia lang alam ko. Ito yung hindi. Hindi ko alam yun, mga idol So, nag-short lang siya dyan. So, ini-expect niya na babagsak yan, mga idol. So, titignan lang natin. Pero kasi marami na rin siyang prediction na sablay, mga idol. Ayun yung ano ko dati. Pero sikat to si Michael Burry. Pero in-expect niya babagsak, no? So, syempre, ibang mga idol siya, susundan siya. Diba? Tapos, ito naman, good news naman tayo sa Ron. Meron tayo ng May 12, magkakasunod yung matindi nating araw next week, mga idol, May 12. Ayan, guys, Ronin Network is coming home to Ethereum on May 12. And although it may sound complicated at first, the change is actually pretty easy to understand. Here's a quick breakdown. 4 years ago, Ronin, etc., etc. What does this mean? Ronin will continue being its own network, but now it will also take advantage of Ethereum security and technology to improve its infrastructure. In addition, it will use OP stacks o stack, a technology that already power millions of daily transactions on Ethereum. According to the announcement, the change aims to improve several important areas: network security, the RON token economy, Ronin treasury revenue, tools for builders and developers. So this is not just a technical upgrade. It also aims to reshare part of the ecosystem economy. Pero kasi mga idol, no? Pero sana nga, alam nyo, goods na goods to, mga idol, lalo na sa Ronin. Kumbaga, nag-upgrade, no? Nag-upgrade at mas bibilis at mas gaganda yung Ronin. Ibig sabihin lang nito, maraming papasok o maraming continuous, no, yung grow ng Ronin. Kahit na medyo drop ngayon, at least sila tuloy-tuloy, mga idol, no? Ang galing ng Ronin, hindi sila humihinto, mga lodi, no? At goods na goods yan sila. So abangan natin to sa May 12. Ano pa yung mga abangan natin next week? Ito, mga lodi, nako, ito yung sa tingin ko nagpa-up ng chart. Senate Banking Committee schedules Crypto Clarity Act vote on May 14 at least 10:30 a.m. Eastern Standard Time. So May 14, mga lodi, no? Ronin May 12,
Clarity Act May 14 mga idol. Sabi nga dito ni Stuart Alderotti, no? Kilala nyo na yan. Senate Banking Committee Clarity Act May 14 markup. A hard-earned milestone. Washington has a narrow window. Let's not waste it. Ayun. The Senate Banking Committee has noticed a markup on Thursday, May 14 to advance major crypto market structure legislation. According to the two sources familiar with the announcement, the move set up a titanic week for the crypto industry as well as banks, mga lods. Alam nyo ang May 14, mga lodi. Alam ko, naka-set up na yan, mga idol. Alam nyo kung bakit? May 14, sige, napakaganda niyan, no? Para sa Clarity Act natin. At kumbaga, umpisa ng botohan nila yan. Kung magtutuloy-tuloy yan, baka mas mapabilis yung pag-aproba sa Clarity Act at makahabol. Kasi ang susunod sa May 14, mga lodi, syempre May 15. Ano ba yung May 15? Diba? May 15, dun matatapos ang termino ni Jerome Powell, mga idol, at papalitan siya ni Kevin Warsh. At sabi ni Daddy Trump, once na mapalitan o umupo na si Kevin Warsh, mga lodi, sa Fed, rate cut agad ang uunahin nila, mga idol, no? So kailangan ano na yung Clarity Act na yan para masabay-sabay na. Ganun yung plano dyan, mga idol. At sana may position tayo lahat, mga lodi. Isa pa yan, isa pa to. Eto, wala naman sinabi dito, mga idol, parang parinig lang to. Pero kasi marami nagsasabi, nagkaroon nga kami ng deal dito ni Grok sa issue na to, mga lods. Sabi kasi, SEC Chair Paul Atkins says the agency is exploring the rule change for on-chain markets including trading system, brokers, clearing agencies, and crypto vaults. Ito yung pinakamalupit dyan. A single protocol can execute a trade, manage collateral route, liquidity, and settle the transaction. So isang protocol lang. Napa-retweet nga si Jake Clabber, alam nyo na yan, mga lodi. A single protocol, you say. So parang ini-expect nila dyan XRP Ledger, na XRP Ledger yung gagamitin. So tinanong ko si Grok dyan, nag-away pa kami. Si Grok, sinabi niya na rin na isa sa runner-up ang XRP Ledger. Maganda siya, mabilis, mura, scalable, ganyan-ganyan. Pero ang pinaka sinasabi niya kasi is malaki rin ang chance ng Ethereum, no? Ethereum chain. So nagpustahan kami ni Grok Sabi ko, pag si XRP Ledger ang napili, ganito ganyan. Basta may mababalik ako sa history yun, yung usapan namin kasi may deal kami. Sabi ko sa kanya, pag si XRP Ledger ang napili, anong gagawin ko sa'yo? Tinanong ko siya. So yun, sinabi niya na yung sige, sabi niya gano'n, deal tayo sa December. Sabi niya gano'n, malalaman natin, balikan natin tong post na to. Pag ikaw natalo, marami pa siyang sinabi, pinangako, ibibigyan kita ng ganitong badge pag nanalo ka. Ganun, dami niyang sinabi. Tonto ako yung didebate kami ni Grok Pero pag ikaw nanalo, sabi niya gano'n. Sabi niya, pero pag ikaw ang natalo, aminin mo na ganyan, na ganito, na nagkamali ka rin, ganito, ganyan. Naimustahan namin. So, marami nagsasabi, syempre pag XRP Army ka, isipin mo agad, no? Siya, ayos na to, malamang XRP Ledger yan. Dahil XRP Ledger ang pinakamalapit na technology, mga idol, no? So, ayun nga, no? So, bullish dito, mga idol. At syempre, kung bullish lang ang pag-uusapan, si Tom Lee. Kilala niyo ba si Tom Lee, mga idol? Sabi niya, crypto winter is over. Tom Lee stated this price prediction for the year end. So ito yung prediction niya sa katapusan ngayon ng taon ng 2026. Ang Bitcoin pwede raw umabot ng 200,000. Ang Ethereum kasi kumbaga sa Bitcoin, mga idol, si Michael Saylor, di ba? Sa Ethereum siya yun. Siya yung pinaka-bull ng Ethereum. Ang prediction niya sa Ethereum is $9,000 to $12,000, mga lods. So kasi ang Ethereum ngayon ay nasa
4 ba? Tingnan natin, hindi ko rin alam presyo eh. 2,000 pala. $2,000. So magte 10x, no? 10x mga idol ang kanyang prediction diyan si Tom Lee, mga lodi. Tapos ito naman sa XRP, XRP remains here with the measure move breakout target above $15 and price look to be nearing a smaller breaking point which can send them much closer toward. So ito kasi yan mga idol, no? Kung titignan nyo, pulse breakdown. So pagtapos kasi ng pulse breakdown, no, aangat, tapos magkakaroon ng ascending dyan, tapos aangat. So pagkatapos ng pulse breakdown dito, umangat siya, nagkaroon dito ng ascending triangle o kung ano man to, bull plug pala to, bull plug. And ayun na, angat daw yan mga lodi hanggang $15, no? Ayun yung sinasabi dito mga idol. And then ito ang pinakamalapit na good news ng XRP ngayon. Ripple ranks top 10 in Unicorn Index. Ripple rank number 6 in the Prime Unicorn Index with a valuation above 26 billion, making it the only crypto company in the top tier of private firms, no? The index tracked US private companies valued above 1 billion pataas, including SpaceX, OpenAI, and Anthropic. So, Ripple lang yung crypto company dyan sa Prime Unicorn na yan, mga idol. At sila yung nasa top 6. So, good yan. Kasi syempre, nag-ano tayo eh. Nag-i-evolve at nag-upgrade ang Ripple mga idol. At marami pang magiging partner yan sa mga susunod. Hindi pa kompleto yung mga NDAs na. Hindi pa lumalabas lahat, mga lodi. So, grabe. So, ayun yung news natin ngayon mga lodi ngayong hapon na pala. Pasensya na kayo, medyo naging busy tayo kanina. May mga pinuntahan tayo eh. So, try ko mag-upload ng second video mamayang gabi. Maganda sana kung mapapalo upan ko tong ating interesting UFO videos na sinabi ni Trump, mga lodi, no? Ayan, yung kanilang nilabas. So, titignan natin, okay? So, sana makapag-upload ako mamaya. So, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanonood, mga idol. Kita-kits tayo lahat sa susunod na video. Huwag nyo kalimutang i-like video natin. So, ayan. Maraming magandang araw sa inyo, mga lods. Happy weekends, mga idol. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, go to the House of Leather. It's a link. Hold up. What am I even saying? Just wait. Go to the House of Leather. You can get any color you want: black, brown, and red. Also, you need for a ring, and of course, to beat your children and your kalaban.